Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ito pinag-uusapan natin itong sinasabi nitong Inchik, hindi ba? Na kuwan daw, paano raw kung ipalagay din nila na yung mga Pilipino doon sa China, yung mga OFW tinutukoy nito, karamihan dyan, entertainer at saka teacher, mga kaibigan. Eh, ba't naman maniniktik yun doon? Ano naman ang pakay nun? Unang-una, hindi naman tayo makikipaggera sa kanila. Di ba? Oh. Eh, wala naman tayong CIA. Di ba? At wala rin naman tayong kakayahang magpalakas dahil kahit gustuhin pa ng mga mamamayang Pilipino na palakasin natin ang ating mga mga armas, di ba? Oh, yung mga kasangkapang pandigma. Oh, modernization ng AFP na matagal nang minomodernize hanggang ngayon di na mo-modernize. Sa pondo lang na modernize ito pero ilang beses na yan, wala naman yung modernization at saka hindi naman nangangahulugan mag-modernization tayo para ipanlaban mo na sa China. Sabi ko nga, umihilang yung mga yan, sabay-sabay, lunod na tayo pare-pareho dito sa Pilipinas. Pag ang lahat ng Inchik, sabay-sabay umihi. So kung mag-isip po itong ambassador nito, talagang utak biya. Wala ring utak ito. Ang utak nito nasa kawalangyaan . Katulad ng mga kakampi niyang nandito, Pagcor, si Andre Domingo. Paano? Nakikinabang si Andre Domingo. Doon sa boss niya, si Kim Wong. Di ba? Ngayon, sino nakikinabang sa sugalan dito? Yung mga offshore gaming na yan, operation na itinayo ng Inchik. Gayong, yung mga sugalan na yan, bawal sa bansa nila. Ano ang purpose at nilagay dito yan? Tanong ko sa inyo, para ba lumabas na meron silang investment? Ano yung investment? Puhunan. Mamumuhunan dito sa bansa natin para makatulong sa bansa natin. Yan ho ba ang klase ng o uri ng pakikipagmabutihan ng bansang China sa Pilipinas? Yan ba pakikipagkaibigan pa ba yan? Hindi ba paggahasa yan? Bakit ikanyo? Sipin mo, nagtayo ka ng mga offshore gaming. Sino nagtatrabaho? Inchik. Anong depensa ng abogado nilang abogado ng Pogo na si Andre Domingo? Kasi, yung sugalan na yan, Inchik ang salita. Kaya ang kinukuha, Inchik. Sa madalit sabi, lahat pala ng kahayupan pwede mong ipasok sa Pilipinas. Di ba? At yung katarantaduhang negosyo, mga kaibigan, ipapasok mo rito sa Pilipinas, galing sa ibang bansa, hindi nila hindi tayo pwede, lahat yan makakapasok na. Anong negosyo pa ang hindi pwedeng i-transact dito sa Pilipinas, na wala tayong kakayahan gamitin yung wika nila? Di ba daming Inchik dito? Kalokohan Yung mga local Chinese dito at saka yung mga nagsipag-aral ng Chinese, meron tayong mga tourist guide, di ba? Mga interpreter. Ano yan? Para saan yan? Di ituro nila kung talagang ang pakay niyan, mamuhunan ng negosyo
Hindi lamang para makinabang sila, kundi makinabang din ang Pilipinas. Yan ho. Sa empleyado pa lang, talo ka na. Pinasok tayo rito. Walang mga permit. Ha? Ang ipinagtataka ninyo, ang pinakamalaking problema dyan, kung bakit kasi pinayagan dito sa Pilipinas na makapasok yung mga incheck na ang visa nila ay ini-issue upon arrival. Samantalang for the longest time, ang visa, ang incheck, itinuturing niya ng mga restricted nationality. Mga kaibigan, hindi sila pwedeng makapasok dito sa bansa natin kung walang visa na ipinagkaloob sa kanila doon sa ating konsulada o embassy sa kanilang bansa, doon sa port of origin nila. Mga kaibigan, dati ang patakaran, kukuha sila ng visa roon kung ma-issuean sila. Bagus para sila makapasok dito. Bihira na i-issuean doon eh. Kaya, nung dumagsalang ang inchik dito, una yan, nakakapasok din yan dito, human smuggling. Mga kaibigan, ang pangalan nun, Rico, dyan sa immigration. Hanggang ngayon, tumitirada yun. Wala na sa immigration yun, pero intact yung kanyang sindikato. Siyempre, siya ponente nun eh. Di ba? Siya nakakaalam nung katarantaduhan sa human smuggling. Ngayon, di wala kang pakinabang dyan. Aanin pa ngayon nila yung kahit na sabihin mo, di ba kamakailan pag-aaralan daw, kesyo pag-aaralan. Pag-aaralan, puro kayo huli. Yan lamang reaksyon ng Pilipinas ngayon sa China. Huli na Pinayagan nyo muna Tapos nagpadili-dali tayo. Kung ano-anong chechi-burechi muna. Pagkatapos sasabihin natin ngayon, igigiit natin yung arbitral ruling. Mga kaibigan, kung saan nanalo tayo, nasa panig natin. Ang desisyon, pabor sa Pilipinas, sa interes ng Pilipinas. Kahit invoke mo pa yan, pinalaki mo muna yung problema Di ba? Dapat yun. Hindi, unang-una, hindi sila dapat pinayagan. Kasi nga, tignan ninyo ang mangyayari. Agrabyado tayo dyan. Ngayon, hindi nyo pa napapansin yun, lalo yung mga pangkaraniwan tao. Hindi pa nila abot yung kung ano magiging masamang epekto nito, lalo na yung sugal. Bakit bawal sa kanila? Pwede rito. Tapos, yung sugal na dinala nila rito, ginagamit nilang dahilan sa pagpasok ng mga tao nila rito. Yan, si Kimong, ang promotor dyan. Noong nasa Cagayan pa lang sila, yung SESA, natatandaan ninyo yung ginagamit nilang prangkisa, SESA, yung export processing, mga kaibigan, economic zone. Sipin ninyo, pati yung ginamit sa sugal, alam niyo really yan bata niya yung si Kimong kaya nga na-absuelto yan, di ba, doon sa Senado, nung imbestigahan yung pagnanakaw sa pera ng Bangladesh. Inabsuelto ni Lacson, inabsuelto ni Enrile. Ang abogado si Enrile at si Lacson. Pagkatapos ngayon magsasalita kayo na nababahala kayo dito sa mga inchik. Mga kaibigan, akala mo nagmamalasakit sa bansa. Sino yung imbestigahan nyo nagpapasok dyan?
yung inabsuelto nyo sa RCBC. Nakita ninyo mga pagpapanggap, wala na, mga kaibigan. Isang araw, mauwi na lang ito kung hindi na rin tayo kayang ipagtanggol ng Armed Forces of the Philippines, hindi nyo mapipigil yung tao. Paano kung maging Hong Kong to isang araw? Kita ninyo, ultimong sa Hong Kong, mismong mga mamamayan na inchik din. Ha? Mga galing din China nung araw yan eh. Kaya lang ayaw nilang magpasakop sa China. Ha? Mga kaibigan. Kasi masasalaula sila. Sila na mismo ha. O, kalahi na nila mismo. Ayaw. Kaya yung nangyayari ngayon sa Hong Kong, hindi na titigil yan. Dalawang bagay yan. Yung iba, umalis na lang sila dyan. Darating yung oras na yon. Lilisanin na nila yan lugar na yan. Yan pala, bukas ko na mababasa siguro na iskan ko lang kanina, may column dyan si General Ramon Parolan kanina sa pahayagan. Pinaliliwanag niya na itong Hong Kong for 200 years sinakop yan ng United Kingdom, ng British government. Mga kaibigan. Hanggang sa, umunlad sila. Ngayon, di ba, itinurn over yan sa Chinese, sa China. Tinurn over. Ang kasunduan pala nun, sa pagkaka-turn over, merong certain period na 50 years yata eh. Hindi nila pwedeng panghimasukan itong Hong Kong, mga kaibigan, sa mga tuntunin. Although merong itatatag na parang gobernur ang katumbas, hindi ba? Pero hindi pwedeng i-invoke ng China yung kung ano-ano nilang gustong gawin. Merong kasunduan yan. Sa madalit sabi, paglabag din ito doon sa kasunduan na yun kung bakit ibinalik sa kanila ng British government itong Hong Kong. Hindi malayo mga kaibigan Masama ho pag ang tao tahimik. Lalo na yung dagat, di ba? May kasabihan tayo na ang dagat, pag tahimik yan, mapanganib yan. Pag ang dagat daw ay maingay, yan, mababaw yan. Di ba? Ano na itutulong niyang mga pogo na yan? Ano ang pinsala na idudulot niyan sa bansa natin? Marami. Mga kaibigan. Unang-una na, yung pera niyan, yung pera ng Pilipinas, nilalabas niyan. Papunta sa kanila. Kaya magugulat ka na lang. Wala ka ng kwarta. Ang Pilipino magiging alipin na. Hindi na uso ngayon ang para sa isang bansa na kasinliit natin kumpara sa China at ibang mga bansa na pwede nilang kalabanin. Wala tayo Hindi nila tayo kailangan gamitan ng armas para masakop tayo. Kasi lang nga, nasakop na tayo di ba? Diba? Inchik ang gumagawa niyan. Na may nahuli na nga, vapor, di ba? Doon mismo yung laboratorio. So ngayon, dahil kontrolado pa nila, pati ang mga shoreline natin,
Mga kaibigan, ibabagsak na lang nila yung droga. Ba't pa kailangan nilang, magpapakahirap pa silang idato sa mga pier? Wala nang pier sa kanila. Baliwala na customs at saka ang immigration natin. Makapapasok na sila anytime. Yung mga barko nga di ba? O sipin mo. Yan, hindi na-anticipate ng gobyerno. Ang liwanag nun, mga kaibigan. Ang inuukupa, puro isla, shoreline, yung may dagat. Malapit sa dagat lahat. Pag na-control nila yan, sila na may control sa atin. Sila na mag-i-immigration sa atin. Oy, teka muna, saan ka pupunta? Kung dadaan ka sa shoreline natin, di ba? Gusto mo pumunta kung saan? Ikaw pa ngayon na magpapaalam sa kanila. Hindi ba't ganun nga nangyayari sa yung West Philippine Sea? Yung mga special economic na yan? Yung ECC? Di ba? Economic zone. Mga kaibigan, exclusive economic zone. Kung nagagawa nila yun, pagka na-control nila yung mga shoreline, gano'n na rin ang posibilidad na mangyari. Baka sila pa magtatatak ng passport natin lalabas ka pala ito, tatakan natin yan. At sila na rin makapagsasabi kung sino gusto nila palabasin at hindi palabasin. Di ba? Kontrolado na tayo ng inchik. Mga kaibigan, ano ba ito? Bentahan ba ito? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng lapid. Kaya sabi ni Secretary Delphine Lorenzana, that's the most preposterous statement I heard in a long while. Ayan mga kaibigan. Yung sinabi nung ambassador na inchik dito, yun daw ay absurd, preposterous. Mga kaibigan. Ngayon, meron daw ipapile na diplomatic protest na naman. Itong DFA. Bakit hinangaan si Manila Mayor Isko Moreno, kung tutusin mo, hindi naman ganun kalaki na gawa niya. Pero hinangaan siya. Mga kaibigan, bakit? Yung pagiging decisive, yung mabilis na pagpapasya, pero tama ang pagpapasya. Tawag doon, decisive. Di ba? Yung mabilis magpasya. Dito kasi, usong-uso rito, magsasalita muna. Pagkatapos walang mangyayari. Di ba? Sasara natin ang sweepstake. Maraming magnanakaw dyan. Ngayon, yung sinasabi ng gagong ambassador, tingnan ninyo, yung inchik.
yung paniniktik, yung spying, ito para sa hindi mga aware. Yung mga pangkaraniwang mamamayan, di naman naintindihan. Ano ba niya yung trabaho ng mga nasa foreign service? Lalo na may assignment sa ibang bansa, di ba? Sa mission. Tawag nila riyan, mission eh. Yung mga embassy, yung mga konsulada, mga mission yan eh. So hindi mga nakakaintindi, pareho din dito, may mga mission din dito, galing naman sa ibang bansa, di ba? Yan yung mga embassies nila rito. Katulad na itong mga Damuhong Inchik, may embassy sila rito. Alam niyo ba kung ano ang pangunahin na tungkulin nila? Ang talagang basic niyan, paniniktik, pag-ispiya. Yan ang talagang trabaho ng diplomat, mga kaibigan. Kunyari lang yan, ganyan. Lalo yung mga malalaking bansa, yan sila ang gumagawa niyan kasi marami silang interes na pinoproteksyonan. Hindi katulad ng bansa natin, wala namang ganong tayong interes eh. Dayuhan ng may puhunan dito, karamihan eh. Di ba? Ng mga malalaking negosyo. Kaya, kung meron mga Pilipino rito, mga conduit lang yan eh. Sila yung mga kausap dito. Pero majority ng malalaking negosyo dito, puro dayuhan yan. So, hindi natin kailangan yun. Wala tayong mapapala, kung magpapadala tayo ng paniniktik, pag-aaksaya lang. Yung mga embassies, trabaho na kasi nila yan. Hindi ka na kailangan magpadala ng magpapanggap OFW, tapos nagpapanggap lang pala. Gago ito, tanga ito eh. Ang ikinababahala ng tao yung sila'y naniniktik, wala na silang titiktikan dito. Wala naman tayong nuclear power. Di ba? Wala naman tayong dinidevelop na armas dito. Ano titiktikan nila rito? Mga kaibigan, wala. Ano kinababahala? Hindi paniniktik ang ikinababahala ng ating mga Pilipino, kung hindi yung seguridad na ng ating bansa. At yung presence, yung sinasabi niyang baka tiktik o spy, nag-i-spya itong mga inchik dito, tatrabaho sa Pogo. Hindi tiktik. Sundalo, tingin dyan eh. Yung tiktik, intelligence lang yun eh. Iba yung sundalo mismo. Yung train para sa pagsalakay. Isang araw lang magsusot lang ng uniforme yan eh. Di ba? Uniforme ng inchik dito. Sipin mo, nakasuot na uniforme ng military nila. Magmamarcha na lang yan sa karsada. Yung armas, andyan na, sa barko nila, Di ba? Ibababa na lang dyan sa mga dinidevelop, kunyari, Pogo. Sabi ko nga sa inyo, mukhang garrison eh. Hindi hub eh. Mga kaibigan, Pogo hub daw yun. Hindi, garrison yan eh. Military camp. Yung iba pala ay militar natin. Para mas madaling masakop nga naman. Yun lamang doon sa Island Cove, di ba? Napakalapit no sa Cavite City.
Di ba? Di ba yung mga yan mga depensa ng bansa natin yan? Hindi ba ang mga base militar ng Amerikano nung araw, matandaan ninyo, yan, yung Sangley Point, ginamit ng Kano. Yung Subic, asan ba yung mga yun? Di ba nasa mga shoreline, coastline natin? Hindi ho ba? Yung ginagawa nila, nagpapanggap na negosyo. Pagka yan, in place na yan, wala na makakapalag na Pilipino rito. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on facebook.com/DZRJ 810 AM. Raja Broadcasting Network Incorporated, member KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We welcome comments from our listeners, whether it be on issues or our programming. Our phone numbers are 897-8374 and 895-4460. You can also email us your suggestions on our programming. DZRJ 810 AM, the voice. 4460. Thank you for listening. DZRJ 810 AM is committed to bringing you the latest updated news that's important to you throughout the day. The Philippine Star is the trusted source for accurate, in-depth news coverage. DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines, is proud to join forces with the Philippine Star, ensuring that you get the most accurate, trustworthy, and timely news that you can use all day long. The voice of the Philippines and the Philippine Star, teaming up to bring the news to you. Radio Bandido 810 AM. Reconciliation or penance is one of Catholicism's 7 sacraments, and followers are expected to go to confession at least once a year. Rest assured that the priest, Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magpapatuloy tayo bago tayo bumalik sa sandali lang. Hanapin muna natin yung rito, yung tugtog, yung pambati natin. Maya-maya, babalikan natin yung birthday celebrator, naaalaya natin ng birthday song. Ayan. Ngayon, yung sinasabi ni Ambassador si Xiao Jinhua ba ito? Sabi ni Secretary Lorenzana, that is the most preposterous statement I heard in a long while. Kabobohan mga kaibigan, diba? Yung sabi nung gagong ambassador, napaka-idiot, katawa-tawa yung sinasabi. Napakababaw, pang grade 1. Yan ba ambassador ng China rito?
Pabalikin nyo na ho yan. Kabastusan nyo yung sinabi niyang yan eh. Ha? Tahasang pambabastos yan sa ating mga Pilipino, mga kaibigan. Anong kausap pa? Anong explanation? Eh sinabi niya yan, di naman niya kinakailan sinabi niya yan eh. Oh, mga kaibigan, bay dapat yan. Ideklara na yan ay persona non grata. Di ba? Oh, pabalikin doon sa China. Mga kaibigan, si Painer ito yan. Bista mukha niyan. Eh tingin ko dyan, leader ng sindikato yan. Di naman diplomat yata yan. Mga kaibigan eh. Oh, ngayon, birthday po ni Lani Torato. Mga tama ba? Oo, Galang Torato. Lani Galang Torato. Birthday niya po. Kaya dahil birthday niya, ay narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday! Ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Meron pong sinasabi naman itong PACC Commissioner, itong pipitsuging Commissioner na nagbalak pang maging senador, ito lang pala sasabihin nito. Mga kaibigan, wala naman nahuhuli, wala naman nakakasuhang malaki. Pesos doon sa tanong na just how insignificant can gifts, sabi niya just how insignificant can gifts or tokens be which a government worker can accept. Para sa kanya, kay Greco Bellica, dapat daw mga 100,000 yun, insignificant yun. Sipin mo, naglalagay ng benchmark, ibig sabihin niya, kung magnanakaw, halimbawa, hindi yung pagtanggap ng regalo, ito yung karugtong patunong pwede raw tumanggap ng, kita mo, pati mga nasa gobyerno ngayon, kasama na. Yung sinabi ni Presidente Duterte, pulis lang, di ba? Na pwede nang tumanggap. Video karera lang yan. Ngayon, ito, siyempre, kasi yung sa batas, lahat ng nasa gobyerno, pinagbabawalan yun. Yung pulis, isa lang yun sa klase ng mga nasa gobyerno na pinagbabawalan. Ibig sabihin, lahat ng nasa gobyerno, bawal yung tumanggap pero sabi nito, it could be as much as 100,000. Insignificant pa raw yun. Ang logic niya ganito. Yung daw regalo could be nominal or insignificant to an individual, may be expensive to others. Maari daw na yung halaga ng regalo pwedeng maging maliit lang sa ilan o sa iba.
Pero sa iba naman, sa ibang tao, malaki na yun. Di ba? Mahal na yun. Halimbawa, sabi niya, halimbawa, merong government worker sa airport, nakatagpo ng nawawalang bag, nawalang bag na naglalaman ng 1,000,000 piso. Yan ang example ng damuhong bata, ano? Kung ako to, pa-check up ko muna to sa rehab eh. Baka kailangan ng bumalik eh. Inihalimbawa niya, may piso. Sabi niya, pwedeng tumanggap yung yung airport worker, ng cash. Kahit 100,000 mula dun sa may-ari. Kung yun ay binigay out of gratitude. Nakita ninyo? Nagkakaalaman na wala palang utak ito. Puro pala daldal din ito. Mga kaibigan, sipin mong ihalimbawa mo yun sa nawawalang gamit tapos naisole. Ngayon, dahil natuwa may-ari, bibigyan ng pabuya. Iba yun, reward yung sinasabi mo eh. Ang tinuto pagtanggap ng reward. Dapat nga tanggalin yan, pati reward eh. Bakit bibigyan ng reward ang mga nasa gobyerno? Dahil sa kapalit ng kanilang ginawa. Ano ba extraordinary sa ginawa nyo? Trabaho nyo na yun eh. Simulat sa pool, sa pagpasok ninyo sa gobyerno, wala kayong extraordinary. Pwedeng maging utang na loob sa inyo ng mamamayan. Bakit? Dahil lahat ng gagawin nyo ay bayad yan. At alam niyo yan, bago kayo pumasok sa gobyerno, na yan ang gagampanan ninyo. Katulad nga nung nasasaad sa bilang isang empleyado man o opisyal ng gobyerno. Ibig sabihin, lahat ng kinukwenta mong yan, given yan. Hindi yan nangangailangan ng katumbas na anumang pabuya. Dapat lang maging tapat ka dahil hindi sa'yo natagpuan mo, isoli mo. Dahil sa kamay mo, hindi mo isinoli. Pag nanakaw yun, ano magiging utang na loob sa'yo? Tama ba ako? Mali. Halimbawa, nakatagpo ka ng isang bagay, mahalagang bagay, pera. Yan. Alamin mo, tungkulin mo. Hanapin mo, may-ari niyan. Bakit? Hindi sa'yo yan eh. May-ari niyan eh. Hindi mo sinuli, ninakaw mo yun. Yun ang katumbas nun. Gago pala itong batang to. Bakit ka magbibigay ng reward? At bakit kailangan siya tumanggap ng reward? Trabaho niya yun. Kaya ba siya pumasok sa trabaho niya? Ang trabaho niya ba maghanap ng nawawala? Tapos pagka naibalik bibigyan siya ng reward? Anong empleyado tayo meron ganun sa gobyerno? Lost and found. Ultimong lost and found sa mga, kahit saan, meron yan, di ba? Pero wala nang, puro lost lang do, walang found. Tawag lang, lost and found. Pero puro lost doon. Pag dito sa Pilipinas, mas marami yun.
yung sinasabi mong nagbabalik na yan, para kang humanap ng donselya sa Saunabat, ng virgin. Di ba? Yung may magbabalik, 1,000,000, nakuha. Ha? Para ka naghanap ng virgin sa sa Saunabat, sa Ispakul. Di ba? O dito, malapit dito. Pupunta kaya tayo, Braille. Hindi, mahal dyan eh. Hindi natin kaya dyan, di ba? Katabi natin dito, no? Oh. Lintik ang batang ito, no? Sipin mo, naglalagay merong halaga na dapat ipagbawal at merong hindi. Tanga ka. Batas yan eh. Kaya siingko man yan, kaya gano'n mang kalakihan, bawal lahat yan. Tatanggap ka kapalit ng pabor. O serbisyo mo bilang isang empleyado o opisyal ng gobyerno. Yun ang ipinagbabawal dyan. Sabi ko nga sa inyo, tayo naman mga Pilipino. May mga Pilipino. Katulad ko, pag ako natuwa sa isang tao, merong nagawang konting kabutihan sa atin, ganun din, parang automatic yun. Minsan, papakainin mo, di ba? Ay, abutan mo ng konti, di ba? O kaya, ikaw, magmerienda ka, ganyan, di ba? Pansigarilyo mo, dati, di ba? Mga ganon. Talagang likas yun eh. Kahit naman hindi dito sa ibang bansa, di ba? Pero mayroong batas na nagbabawal tumanggap ang sino man nasa gobyerno. At ang tinutukoy na bawal doon, hindi naman tayo mga idiot para hindi natin maintindihan. Ang ibig sabihin nun, yung tumanggap ka o humingi ka ng kapalit sa serbisyo mo bilang isang empleyado ng gobyerno o opisyal ng gobyerno. Hindi pwede yun. Yan lamang mga reward na ino-offer sa mga government employees or official. Ano ba, napasama sila sa mga operation ng droga halimbawa. May reward money yan eh. Sa mga makapagtuturo. Di ba? Kadalasan, pinepeki yan eh. Yung alam naman talaga ng mga pulis kung nasan yung droga. Ngayon, pagka sibilyan ng nakakuha, ang nakapagturo, bibigyan siya ng reward. Di ba ito nga yung nagkaso si Majaldea dahil sa ganyan, smuggling. Sa smuggling, meron ding reward. Bakit hindi ako nakakuha ng reward? Ako ilan yung gaano kalaki yung pinahuli ko dyan sa customs nung araw? Hindi pa ako pinasalamatan eh. Hindi nga ako pinasalamatan ng mga walang iya eh. Mga kaibigan. Pero yun talaga, may reward yun. Kung maghahabol ka. Pera yan eh. Mga kaibigan, mahirap yan. Diba? Ngayon, pinepeki nila yan. Alam nila kasi, diba, sa custom ka, sino nakakaalam na may kontrabando yung kargamento? Di taga-custom din. Pagkatapos, kunyari, may magtuturo, civilian. Para magke-claim, civilian, bibigyan lang nila ng konti yun. Tapos, mapupunta yun sa kanila. Good pa sila. Napabuti pa sila. Nagnanakaw na sila. Maganda pa tingin sa kanila. May accomplishment. Katarantaduhan yan. Dapat tanggalin na yung reward na yan. Bakit? Tungkulin nila yan eh. Di ba? Kaya ano pinagsasabi nitong Belica na to, mga kaibigan?
Bay, dapat yata, ano to eh. Ipa-combine ulit ito eh. Hindi raw dapat maparusahan. Nagmamagaling pa eh, no? Hindi mo pwede ikatwiran yan. Batas yan eh. Ang dami na ngang nahatulan dyan eh. Paano? Maliliit lang yan eh. Yan ang gustong inahatulan ng Sandigan Bayan. Pero, ang pinag-uusapan, batas yan at marami nang nahatulan dyan. Oh. Tapos sasabihin mo, paano mo malalaman? Paano ka makakasiguro na yung tumanggap, hindi niya pinwersa yung tao para magbigay. Hindi niya ginamit, hindi niya inipit yung proseso. Hindi niya ginipit para mapilitang magbigay. Kung maglalagay ka ng benchmark, sasabihin mo, 100,000 lang yan eh. Insignificant yan eh. Ganyan din na nakukuha kong sweldo, ganyan daw sweldo niya. Sa'yo. Mga kaibigan. Nagtataka nga kami, sumusweldo ka ng ganyang kalaki, wala ka namang ginagawa, kundi dumaldal eh. Tapos nalalagay ka pa sa media. Nagtataka naman ako sa media, imbes na payuhan nila, magpa-check up ulit ito. Mga kaibigan, kinukonsinte katarantaduhan. Tignan mo, nilalabas pa sa periodiko. Siguro, may padulas lagi to si Belica. Sasabi ba yan isang marunong? Mga kaibigan. Kaya tayo nagkakaleche-leche. Kaya, sipin mo, gina-justify yung corruption. Corruption yun eh. Ang tinutukoy dito, corruption. Hindi amount ang pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan yung pagtanggap. Di ba? Mga kaibigan. Naglinis-linisan pa eh. Hindi raw siya. However, hindi raw siya tatanggap ng pera kung merong mag-aalok sa kanya. Hindi niya raw gagawin yun. Hindi mo pala gagawin yun eh. Sa palagay mo eh. Maliit yun kasi walang tumanggap dyan sa PACC. Wala man kayong accomplishment eh. Sino? Yung mga pipitsugin? Ilan lang yun. Ang dami asan yung mga magnanakaw? 80 million. Asan? Sa tourism, nasan? Kinasuhan nyo ba? Mga kaibigan. Kaya, pagka ganito mga napapasok sa gobyerno, nakakatakot na ang bansa natin. Mga kaibigan. Kung ano-ano na mga pinagsasasabi nito mga damuhong ito. Sipin ninyo, gusto niya magkaroon, parang sinasabi niya, maglagay ng benchmark. Kasi yung plunder, pandarambong, di ba? Dati kasi, wala naman yung plunder. Puro anti-graft lang lahat ang kaso. Malversation, anti-graft, mga ganyan. Napansin na habang tumatagal, lalong lumalaki ang ninanakaw ng mga magnanakaw sa gobyerno, palaki ng palaki. So, naisip nila nito mga mambabatas, kunyari, magpasaraw ng batas na kapag ka ninakaw mo 50 million pataas, dambong na yun. Plunder na yun.
pareho lang ang piyansa. Pareho lang ang bigat ng kaso. Agrabyado daw yung nagnakaw ng maliit kaysa nagnakaw ng malaki. Kaya nagkaroon ng plunder. Ito gusto niya, ganun din mangyari. Ha? I-specify kung magkano pwedeng tanggapin. Ha? Ngayon, pagka 100,000 pababa, walang kaso. Yun ang ibig niya sabihin eh. Baliwala, insignificant. Baliwala, di ba? Kung 100,000 lang daw, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ang balita na nabasa ko, meron 2 customs employee o empleyado ng customs ang nasugatan sa pamamaril na nangyari sa Makati. Kahapon po yata ito. 2 babaeng empleyado ng Bureau of Customs ang pinagbabaril sa Magallanes Village dito po sa Makati. Ayon ho sa balita, itong 2 empleyado ng customs nasugatan pagkatapos na sila ay atakihin ng mga kalalakihan habang sila'y nagmamaneho diyan sa Magallanes Village sa Makati noong Biyernes. Itong magkapatid, si Maricon Manalo at Marieta Lasak, sila yung sinasabi. May kasama pa silang isa. Ang pangalan, Sherlyn Sal. Empleyado rin ito, 3 sila, hindi 2, di ba? Pero yung nasugatan yata, 2. Sa madalit sabi, binaril ito. Ang tinitignang motibo ng pulis, yung pagnanakaw, tangkang pagnakawan sila. Customs kasi, di ba? Ngayon, ang pinagtataka ko rito sa pulis, bakit pag nanakaw ang anggulong mukhang nakikita nila dito sa mga hinduropot na babaeng taga-customs na ito, mga kaibigan. Bakit hindi nila alamin yung ibang anggulo? Ano lang yun, tsuri lang yung kanila eh. Tangkang pagnakawan. Paano kung yan, mga usan niya dahil meron sila mga nabiktima sa Bureau of Customs. Alam niyo kung bakit? Nabalitaan ko eh. Ito mga bagman dyan sa custom eh. Ng isang kolektor. Mga kaibigan, kahit daw San Madistino, yung kolektor na yon, naamo nitong mga ito, mga kaibigan, kasama yan, sila ang bagman, tumatayong bagman, taga-kolekta, taga-bigay ng reseta. Alam niyo yung reseta? Listahan yun eh. Sulat ka may reseta. Ayan. Pag binigay mo yan sa mga broker, alam na kung magkano yung ihahatag nila. Nagpalabas ka ng ganitong araw, ilang container, ganitong araw, ganyan. Alam lahat no, yan
ang mga bagman. Siguro mas malapit na na pwedeng naging pinag-ugatan nung pamamaril sa kanila, may kaugnayan sa kanilang trabaho dyan sa customs. At bakit dyan nangyari sa Magallanes Village? Di ba mga nakatira dyan, puro saksakan na yung mga yaman, ang mga nakatira dyan? Napakagandang yan village niyan Magallanes Village, mga kaibigan. Tatandaan ko nung bata tuloy ako Kasi diyan pinaka maganda sine. May sariling sine yan Araw may mga restaurant diyan doon sa tabi ng sinihan. Simple pero medyo class na at that time. At meron diyang supermarket, di ba? Yung South Supermarket. Diyan yun Diyan ako inutusan ng nanay ko. Pagka may pabibili sa supermarket, mula Baclaran, sasakay lang ako ng bus. Sa harap namin bus. Dada EDSA, di ba? Bababa ako ron. Lakad ako. Ang late ko pa noon, Tusan ako ng nanay ko. At noon ako'y teenager naman, dyan sa sini dyan. Maganda manood, malamig, at saka mabango ang sini dyan. Kaya pwede kang mag-date dyan, konti nanonood Kaya ang daming tao dyan. Dyan, pagka may pelikula, na magaganda yung palabas noon, di ba? Yung pinipilahan na sa takilya. Diyan ka manood, walang pila. Ngayon, kainan. Pakakainin mo rin yung kadate mo, di ba? Pancake, unang-una dyan Yung pancake na restaurant, dyan yun ganda di ba? Noong panahon na yun, maganda na yun. Tanong, bakit dyan? Ano ba yung mga yan? Taga-riyan ba nakatira yan? Dapat isama ito doon sa mga pinabubusisi raw ngayon, ipinakukuha raw ang kopya ng MBI, sumulat daw sa custom. Hinihingi kay Commissioner Leonardo Guerrero ang mga statement, assets, and liabilities ng napakaraming empleyado at opisyal ng custom. Mga kaibigan, nando doon ang mga pangalan. Hindi ko na i-download kanina. Nasa akin yung listahan. Mga kaibigan, haba ng listahan. Sipin mo, ila-lifestyle check yun, kaya kinukuha yung mga SALN. Di ba? Hinihingi. Pagtataka ko, bakit? Ganun ba talaga proseso niyan? Hindi ba ang ombudsman may kopya niyan? Ng Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth ng mga empleyado at opisyal ng gobyerno. Kung lifestyle check talaga yan, ba't ko papaalam na nagkakandak ako ng lifestyle check? Yung palang sulat na yun, mabubulabog na yung mga yun. Malalaman nila na sinasalang sila sa lifestyle check. Di ba? Kaya humihingi ng kopya yung MBI. Sino-sino kaya yan, mga kaibigan? Dami ko nakitang pangalan doon. Itong mga sinasabing inambush, tinangkang pinagbabaril pero hindi na puruan. Yung isa sa kukulang yata tama dapat isama ito
o sila mismong tatlo, bagman ng isang kolektor dyan sa customs, mga kaibigan. Alam niyo na, pag tinawag kang bagman, ikaw yung tagahawak ng pera, taga-kolekta ka dun sa mga naghahatag na smuggler na nagpapanggap pong broker at saka importer. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders. Jacinto Color, steel roofing. You can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing. High quality, quick delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 9 admin at jacintocolor.com. Quality, quick delivery. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Your health matters. You matter. And we care. Tune into Healthline with Makati Med, moderated by Nicole Jacinto, every Wednesday from 7 to 8 p.m. on DZRJ 810 AM. Experienced doctors, straight-to-the-point interaction, answers, tips, and a chance for you to take charge of your health. So tune in and don't miss a beat. Healthline is also brought to you by PCSO. Sa PCSO, bawat taya para sa kawang gawa. Radio Bandido, 810 AM. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himay ng komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Mga kaibigan, sana ho ngayong gabi sana ay makakasama natin yung pong yung katropang Lapid Fire natin na nagbalik bayan dito from Amsterdam. Yung mag-asawa si Ramon at si Arlene Varias na nakabase sa Amsterdam sa the Netherlands. Kaya lang medyo sumama yata pakiramdam ni Arlene kanina, kaya si Arlene po yan nag-undergo siya ng dialysis. Napag-usapan na nga natin dito yan dahil bago siya umuwi dito o sila bago umuwi dito ay chinek muna, kino-ordinate muna ng kanilang mga doktor doon sa bansang pinanggalingan yung ospital na kanilang pupuntahan dito para sa dialysis session ni Arlene. Kaso tila iba pati yung mga gamot parang hindi yata available doon sa ospital. Ha? At kung meron man, parang siguro sa brand, nagkakaiba. Hindi ko maintindihan kung ano. Ngayon, nagkaroon ng bunga nung anong tawag dito? Kung ito'y dahil doon sa dialysis niya rito o medyo napagod. Kasi nakita ko si Arlene. Masyadong mabilis kumilos. Ha? Siguro dahil sa kasabikan niyang makaharap muli yung mga kaibigan nila, mga kamag-anak nila, at saka nandun yung tropang Lapid Fire. Noong Sabado ho, nagkaroon kami ng parang get-together. Sinama na yung tropang Lapid Fire na pasama na ron. Naanyayahan pa nga si Mayor Alfredo Lim, nagpunta ron.
masaya may kantahan, nandun ang The Rhythm of Three. O yan, sila Rosita DC, nandun, sila Kaani Flormata Saludes, si Kaenyang Mina, nagpuntahan doon, yung tropang Lapid Fire. Si June Di Valencia, nalintik po kumanta, mga kaibigan. Max Monroe, Matt Monroe. Ha? At saka yung may bahay niya. Tapos yung sila Rosemary Victoria Court, nandun din. Carmela Torres Balcos, si Carol Torres Virginio. Sino pa ba? Hindi ko ba nabanggit? Si Yula Sotelo nga pala, yung musician. Kumanta pa si Yula Alam niyo kung sino kasama? Jess Bartolome ng Banyuhay. Recently, kasi yung anak niya doon naka-base yun. Baka kalahin ninyo, dala yung pasalubong sa akin Kape. Ha? Sipin mo yan. Mga Japan, coffee, Japanese coffee. Hindi ako nakapagpasalamat kay Yula. Yula, salamat, At saka kina Arlene at yung mag-asawa, si Arlene at Ramon Barrias. Dapat, kasama ko sila ngayong gabi para magbahagi ng, siyempre, ng kanilang kwento na makatutulong yun para makadagdag ng kaalaman sa atin, di ho ba? Lalo-lalo na sa kalagayan ng kanilang pamumuhay doon. Wala tayo sa kalingki. Halimbawa, dito, di ba? Ngayon, sa ibang araw siguro, bago sila umuwi. Alam niyo si Arlene, merong, dapat siyang sumailalim sa dialysis dito dahil 2 taon na yata siyang dinadialysis. Pero pag nakita ninyo, naku, mga kaibigan, lahat kinakain Hindi katulad ng mga dialysis patient dito. Ni tubig, di makainom. Iyon konti lang talaga raw ang tubig. Ngayon pero pumupwede pala dahil dun sa gamot. Yun. Dahil dun sa mga gamot na binibigay sa kanila tuwing magpapadialysis, kaya nakakain nila. Kulay abo Ngayon mga kaibigan, sa ibang araw baka makapiling natin sila dito, bago sila umalis. Baka magpa-despedida pa tayo dito Di ba? Dito na lang Dahil naman natin lamesa dyan, di ba? Meron tayong konting luto-luto, di ba? Baka magluto pa si Rosemary Victoria niyan Di ba? Ako magluluto ng kung anik-anik. Alam mo naman yan si Jundi, nabati natin meron daw lumapit sa kanya, Mama San. Sir, meron kami bago. Ganon sabi ko. Sabi ni Mama San, yes sir, bagong raspa. Linti ka Matagal na yan Di ba? Kala ko bagong lipat. Mga kaibigan. Ito. Basahin natin itong mga kwan dito. Pagbati rito. Si Dante Santa Ana. Sabi niya, maraming gago sa gobyerno. Isa na si Belica. Si Boyet Potenciano naman, talagang nagpapahalatang napakakurap na ang ibang mga opisyal ng gobyerno ng bansang Pilipinas. Si Leon Nilo, si Belica, idol po niyan si Kuya Ipe. Kaya malabnaw din ang utak. Gabriel Ramos, ay nako,
tulungan. Di ba? Kahit papano, sana mura, sintido ko mo, nabibili, mura. Ang dami kong tutulungan tao para magkaroon yan eh. Mga kaibigan eh. Oh, kausap niya raw si Jess nung event, ha? Maswerte si Amay Bisaya. Isinama ni Heber sa Canada. Dahil merong concert si Heber at Mike Hanupol. Comedy si Amay. Nako po. Magdadala rin lang pala ng tao ron. Magkakalat pa ng kahihiyan yung dinala. Alam mo naman si Amay. Mga kaibigan, wala lang kutsilyo yan, pero parang nango-hold up na rin. Amay, ninervyos ako eh. Si Gary Man, binabati natin from Japan, nanonood sa atin. Sandali ho. Pasensya na kayo, hindi ko nadala yung cellphone ko eh. Naiiwan ko sa bahay eh. Nadaanan ko yung pangalan. Kaya ayaw, Braille. Ayaw mandar. Lintik. Ayaw umandar. Ayun. Cesar Romero. Naputol ba ulit? Di naman eh. Si Reynaldo Dizon. Binabati po natin. Hindi ko dala yung ko kasi, cellphone ko. Kaya dito na naman ako sa ating monitor dito. Noel Campos, paputol-putol ang signal. Ba't ganun tayo? Paputol-putol. Luningning Mabasa Barawid, nanonood sa atin. Arnie Randolph. Nawawala eh. Si Arnie Randolph Antonio. Greco Belica ran for senator twice and lost, tumakbo for election as councilor in Manila and lost. His flat tax advocacy for senator in 2010 and failed, and he and Pacquiao wants the death penalty. Yun. Hospital ito Yan ang balita ko eh. Si Freddy Karamat, hindi yata alam ni Belica yung tinatawag na due diligence in doing business by and with the government. Sa USA may mga alituntunin na dapat sundin para maiwasan ang korupsyon. Dapat mag-aral si Belica sa basic concept ng due diligence. Hindi, ang pinag-aralan niya, dilihensya. Hindi dilihensya yung pinag-uusapan dun di ba? Sa bigay-bigay Lalo at siya ang commissioner ng anti-graft body. Wala nga ho eh. Magkaroon ng parang benchmark, tanggapin natin sa ayaw at sa gusto natin na talagang pwedeng tumanggap sila ng pera sa gobyerno. Tanong lang po, pag sinampal mo nanay mo, tapos sinampal mo ang 5 years old na bata, parehong lakas ng sampal. Alin ang mas mabigat ang kasalanan? Hindi ko po alam, kaya ako nagtatanong. Ano yung violence against women and children? Ganun ba yun? Si Rosemary, nanonood sa atin, Victoria. Samahan ng may bahay sa Amerika, binabati po natin Bing Dulay Enriquez.
affiliated na ang nag-ooperate dito sa Pinas. Napakaigpit po ng pagpapatupad sa due diligence. Yun. Oo nga eh. Si Maria Charina Escobar Medina, meron nga MBA group page para sa pagkapangulo ni Mayor Isko. Sabihan mo sila. Oh, sumali ka kung gusto mo, di ba? Si Josie De Silva Ignacio ng Canada nanonood po. Joselito Camacho. Oh, si JP Adisas. Oh, nanonood si Joselito Camacho from San Jose, California. Oh, ayun. Dali sa Pinas kasi ibinebenta ng mga taga-custom ari-arian ng mura. Siguro nga, pagka ganyang ngayon, merong mga ila-lifestyle check, tama yung sinasabing yun na nagkomento na maraming magbebenta ng property. O, para wag mabuko, di ba? Meron naman, nagde-date, yung lalaki may dala 1 kilo lansones. Oo. Yung butas, ang supot. Oo, alam namin yun. Si Rega Salvador ng Bulacan, nanonood po sa atin. Esteban Agustin ng Washington, D.C. Si Dante Santa Ana po, Nonoy Yanson, lalo lumala ang problema ng Pilipinas. Nakinabang lang ay mga inchik. Yan. Sandali. Ano ito? Joel Diaz. Buenos dias, Joel Diaz. Sana nandiyan kami sa dispedida next time, Ka-Percy. Oh, hindi, konti lang naman, salo-salo, pansit-pansit dyan, di ba? Malaking bagay na yun. Habang nagkukwentuhan, nagkakasayahan, di ba? Oh, may kape, ganyan lang. Kanta rin ako, Ka-Percy. Meron akong banda. Banda rito, banda ron. Hindi, ang balita ko nga, yung mga kinanta mo, nakakulong lahat eh. Sa galing kumanta ni Elmer. Si Alex Espinosa Macalinaw, nanonood from Jeddah, Saudi Arabia. Joel Cruz ay nanonood din. Joe De Lemos. Si Noel Campos ng Pittsburgh, California. Alex Pascanya, nasa Alcobara, Kingdom of Saudi Arabia. Ayun. Dali. At ang kanya may bahay na si Weng. Binabati po natin. Gilbert Silvestre ng Georgia Alpharetta, Georgia, USA. Yan. Si Esteban Agustin ng Washington, D.C. Si Radex Gonzales ng Louisiana, USA. From Port Allen, Louisiana, USA. Mga kaibigan, Si Dave Dumbrique ay nanonood din po. Greg Velus Jr. Si Gina, hindi batayan ng Divisoria para maging Pangulo.
Oh, yun. Tinutukoy niya si Mayor Isko. Mga kaibigan. Hindi nga bata yan. Kaya lang, nakita mo ang naging malaking impact para sa akin lang yung yung pagiging decisive sa pagpapatupad ng batas. Yung resulta, no matter what, hindi importante kung gaano kalaki yung issue. Katunayan nung ako nagsasabi niyan, binabanata natin, vendors, Divisoria, illegal terminal, Loton, walang pumapansin Parang ang dating nga, hindi interesting sa publiko. Pero bakit? Kasi rule of law Ipatupad mo yung batas Pwede pala Pwede talaga, pwede, di ba? Kaya nga natin iginigiit. Kaya natin binabanatan dahil pwedeng ipatupad. Ayaw lang gawin, mga kaibigan. Ginawa. Sino humanga? Kasalanan ba natin yun? Wala tayong kasalanan pare-pareho ron. Hindi na rin kasalanan ni Isko Moreno yun. Hangaan siya ng maraming mga bansa. Di ba? Ng mga ambasador na isipin mo, nag-courtesy call sa kanya, di ba? Mga kaibigan. Ganun talaga Sinasabi natin, binabaliwala, pero nandoon yung kwan Nandun Gagawin na lang Di ba? Nagmumungkahi pa tayo ng mga pamamaraan kung paano. Yun ang hindi nila makayang ipatupad. Mahirapan sila. Di ba? Yung mga panukala natin, halimbawa, yung gawing sistema sa pagpapatrabaho sa negosyo, yung profit sharing. Yung mga malalaking kumpanya. Yan, kahit maliliit Di ba? Yung mga taong nagtatrabaho, sabay-sabay umaangat. Umaangat sila, pag-angat ng kumpanya, aangat ang buhay nila. Ano gagawin ng isang manggagawa na kapag ka naramdaman niyang umaangat siya dahil umaangat ang kumpanya, umaangat din siya, anong gagawin nun? Naturalmente, mas lalong pagbutihin na mapalakas ang kita ng kumpanya. Dahil habang kumikita, lumalaki ang kita ng kumpanya, kasama siya lumalaki ang kita. Di ba? Yun ang pinakamagandang sistema. Yan, di lang magagawa. Hindi siguro pa abot ng kanilang... sa atin naman, yung pagdating sa presidency, ano ba sinabi natin? Sinasabi natin, pwede kang magpresidente kung itutuloy-tuloy mo, pagbubutihin mo. Huwag natin sabing, hindi importante na nakapagpagawa ng ganon, kumita ng ganong kalaki sa project, may nagawa. Kasi yung pagnanakaw, komisyon yung legitimate na komisyon. Marami niyan pero hindi ako niniwalang ginawa ni Lim yan. Yung sumipa ng katakot-takot. Lahat yan kumikita yan, may porsyento. Pero mga kaibigan, may naipapakita silang nagawa. Kaya nga ngayon, wala pa namang naipapakitang nagawa si Mayor Isko Moreno na ipatayo, wala pa niyan. Sabi niya, gagawin maganda pa sa mga high-tech na ospital ngayon dito. Ipagagawa niya raw yung ospital ng Maynila. Di tingnan natin. 'Di ba? Abangan natin 'yan, mga kaibigan. Lahat naman 'yan magagawa basta basta tiyakin natin ipapagawa
pwedeng i-credit sa inyo yan. Di ba? Maike-credit lang na naipagawa mo kung yan ay para sa libreng serbisyo. Habol po natin ang pagbati kay Lolo Benjamin Tado, kay Lola Veronica Tado, sa buong pamilya ng Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Pasensya na sa mga hindi natin nabasa ho. May problema tayo ngayon sa kwan eh. Hindi ko dala yung cellphone ko. Maraming salamat po sa mga nakinig dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido, sa mga nanood ng ating pong live streaming sa FB, sa pangalan ni Braille, ang ating naging technical director. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Greco Belica. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abis, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-apit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. This is DZRJ 810 AM, Radio Bandido, broadcasting nationwide on 50,000 watts, streaming worldwide on Facebook.com/.